Stephen Holt posibleng mabawasan ng playing minutes matapos ang kanyang masamang performance sa Game 1 nila kontra Rain or Shine. At Barangay Ginebra magiging isang 3-point shooting team na? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga paps, pero bago ang lahat, please like the video and subscribe na rin kayo for more PBA updates. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga Ginebra fans ang naging performance ni Stephen Holt sa huling laro nila kontra Rain or Shine. At sa totoo lang mga paps, hindi rin natin masisisi ang obserbasyon ng ibang mga fans dahil 34 minutes naglaro itong si Stephen Holt at 5 attempts lang ang kanyang ginawa. Meron siyang shooting na 2 out of 5 sa buong laro. Makikita naman natin na may mga play talaga na nakadesenyo para sa kanya lang. Pero sa halip na itira, pinapasa niya ito kay Brownlee o kaya kay RJ Abarientos. Kumbaga, parang wala siyang kumpiyansa. Marami tuloy ang nagtatanong kung nasaan na ang inaasahang 3-and-D impact mula kay Holt. Pero sa kabilang banda naman ay isang positibong development para sa Ginebra ang pinakita ni Jeremiah Gray. Kahit limitado lang ang kanyang minuto, ay nagpakita si Gray ng energy, hustle at aggressiveness na matagal nang gustong makita ng mga fans mula sa kanya. Bagamat hindi perpekto ang laro ni Gray, malinaw na ramdam ang kanyang intensity at willingness na gumawa ng impact sa bawat possession. Dahil dito, may mga ilang fans na naniniwala na posibleng mas lumaki pa ang role ni Gray sa mga susunod na laro, lalo na sa mabilis at pisikal na estilo ng Rain or Shine. Bagay na bagay ang laruan ni Gray. Para sa iba, ito raw ang pagkakataon ni Jeremiah Gray na magkaroon ng sariling redemption story sa Ginebra. Pero syempre mga paps, hinihintay pa rin natin ang mas agresibong bersyon ni Stephen Holt. At sa isang team na merong Justin Brownlee, mahalagang may mga players na handang tumulong sa scoring at sa creation. Pero kung magpapatuloy ang hindi magandang performance ni Stephen Holt sa serye na ito, ay posibleng bawasan ang kanyang mga playing minutes at ibigay sa mas deserving at sa mga mas willing na manalo. Samantala, lisensyado naman para kay Coach Tim Cone ang mga tumitira ng 3-point shot sa kanyang team. Malaking adjustment din daw ito para sa kanya dahil dati mas gusto niyang ipasok ang bola sa loob at umatake malapit sa ring. Pero dahil iba na ang mga players nila ngayon, kailangan din daw nila mag-adjust. At dahil uso rin sa international basketball ang 3-point shooting, gusto rin ni Cone na sumabay ang Ginebra sa modern style ng laro. Kaya naman kapansin-pansin sa lineup ng Ginebra mga paps, halos lahat sila ay kayang tumira ng 3 at lahat ay lisensyado. Sa ngayon ay nakikita natin mukhang epektibo naman ang bagong style ng Ginebra. Mas mabilis sila makascore at mas mahirap silang bantayan. Para sa inyo mga paps, mas gusto nyo ba ang dating style ng Ginebra na inside game o mas exciting ang bagong 3-point shooting style nila ngayon? Comment down below at babasahin natin yan. This is Jelpops TV. See you again para sa ating next video. God bless!